Sige. Sugdan na nato, no? Magwatuwat sa tagamay. Sugdan nato tong yaw-yaw karon to tao di. Magwat sa tas mga tao, no? Magwat sa ta. Hello ninyo. Sige. Asa mga katawhan. Magwat sa ta ninyo, no? O sa ta magsugod sa tong yaw-yaw. Hello ninyo diha. Mayong sa mga oras sa Pilipinas. Hello guys, hello. Welcome to the live. Philippine. Hello guys, hello. So, hapit na alas 12 ninyo hadi adapita, no? Maayong udto ninyo diya, mayong hapon, diri kay hapit na alas 11 sa gabi in town. Maayong adlaw ninyong tanan. Hello ninyo, hello. Magyaw-yaw tarong taot kay daghan kayo nag-send ako. Maluoy kaayo ko. Wait, hold on. Am I supposed to ako sang gion ang akong kanang VPN kay, as you know, daghan na tagaytag na receive nga dili nga maayong mga messages and threats from the Bangag administration. You know how it is. Hello. Hello, Estorba Rachel from Switzerland. Thank you so much for tuning in. So, wala gini. Sorry na post na ko kadito ha kay ako pang gi-on akong VPN. We don't wanna give out our location now, do we? So, akong gi-on akong kuan VPN. Hello guys, hello. Yes. Kuanta, attendance check tanyo diha. Attendance check. Tell me where you guys are watching from. Uy, Vic. Hi, Vic. Hello. Kamo po di, amping mo diha. Kaya nabuang naman yung tao ng administrasyon diha sa Pilipinas. So, naunsa naman yung tao ng Pilipinas. So, mura nagnayabag, no? Mura nagnabuang. Naunsa naman yung tao mo diha, eh? So, karon, nako sa stress pa kay ko. Kaya gikan pa ko ka ng long drive. As you know, my job actually requires me to go to different cities. That's on a almost daily basis, but it's actually probably every other day magsikong balin-balin na city kay itong lagin ani akong trabaho lagi. So it requires me to drive, and I'm in my hotel room right now. Kapit tayo, stressed out. Woohoo! So mo lagi ni daghan kikog na receive nga messages and stressful ka, maka-stress ka yung unhanaon nga mo na mga panghitabo diaron sa Pilipinas. Hi Wenwen, watching from Leyte. So stressful kaayo, no, ang mga panghitabo na to diya sa Pilipinas no nya. And it's kinda appalling to think nga kanaganing naunta mo leader diha pero he's not even doing anything, you know, to resolve the issues there. Instead, yan yung gigamit hinuon niyang asawa. We'll get to that later. Let's wait for a few more minutes. Magkuha sa attendance check sa tadiha. Magbasa-basa sa kong mga comments ninyo. Hello. Maze Vallejos. Hi Kat Trabago. Hello. Yes. Stress na po di mong upaw nga mega. Baitan, Pilipinas. So, naunsan namin taon tadiha eh. Nawagtang lang ko kadiyot niya, mo na yung hitabo pagkagataya. Murag swerte rin sa Ginoon kayo nga nakalarga ko before ni nahitabo tanan kay ngano og naapa ko diha. Usa siguro ko sa mga Pinoy ron nga kanang dili maka-voice out sa ilang mga ligot-got diha tungod sa atong gobyerno ba. Karon grabe kanang nag-uwan ang mga messages na diri nga maaligot-got nila sa atong gobyerno diha, labi na sa atong local governments. Grabe gid kaayo. Ambot na lang yun. Grabe. So, we'll get to that. So, ang unha na to, I actually do have a couple of things in order for me to talk about. I'm going to talk about this nga kanang nasa lista karon. And this is just going to be a quick live kay this is going to be my first live actually about the issues that has been going on in our country, especially First Lady Liza Marcos.
Okay? Um, this is going to be my first live niya. Giing na masagod ko ni Kuan God ni Sas. I'm actually reading and have been following Sas, and one of her pressing issues is kanang gyud laging ipanghak ang account. Ako ikapila na ko na hacksad, gitry nila hack pero they can't do it kay bait man sa tagamay sad, no? Hello. Tanaw na to. Sige, ato nang tanawon ron. So first thing, so let's talk about Claire Castro. No, let's talk about Claire Castro. Okay, daghan kay nagingon nga nabuang ng taon na siya. Oy, pataka naman nagyaw. Honestly regarding Miss Claire Castro, maluoy ba yata niya? Kibaw ba mong kana si Claire Castro wala na siya'y access sa presidente? Wala siya access sa presidente. Ug unsay istorya ana niya sa buntag, lahi isad ang kanang statement sa presidente on a later day. Kiwa mo gyud siya access sa presidente. Mo nang magpataka na lang siya tubag at the top of her head. Maluoy ba yata, mahug na lang siya og kanang bakakon kay lain-lain man ang statement nga mo gawas niya gikan niya versus sa presidente. Mo kabantayan na. Maluoy ba yata? Pero unsa man taman, mo man yang gipili nga suportaan. So, usa sa mga kung dapat nako storyano about ni Claire Castro no kay kiniyang pamakak gyud nga moingon gyud siya iya gyud intawong ipang mugos iya yung i-push ang narrative nga naabot lagi kuno si kuan diha si First Lady kuan Lisa Tanas diha sa Pilipinas atong pagpizza G's ingon siya at exactly 5:58. Syunan kag 5:58 at the top of her head ma niya ana siya liraw yung mata niya tanaw siya sa babaw murag naabot siya atong alas 5:58 atong paglunes la kita kana. So that was really obvious no na at the top of her head yun na yung big storya no. And then paghuman on a later day ana na po siya na actually kanang probably earlier than 5 o'clock na sa diyang gingon. So mga pasado alas 4 na po diyang gingon. So unsa man gyud. So akong gi-calculate awaha mo ning nahitabo man gud. Duol kini sa mong balay ang katong venue nga nahitabuan nga na kita ng balay patay nga lawas ni ni Pau. Nya hibom ko nga porti yung sa baang nya gahilira diri man gud sa America gud basta even ang kanang mga homeless nga kanang magkagubot grabe kaayo sendan og kanang fire truck sendan og kanang ambulance sendan og pulis nya usara ka buok nga kanang homeless ang kanang nanghasi mo na diri sa America mo na diri. So moto nagkakuha na kanang nagkagubot na ng kwanto mga pasado alas 11 padung to siya alas 12 na nagkagubot na dapit sa kanang Beverly Hilton nagkagubot na dito dapita unya anak ko na unsa na pud kanina hitabo diha ay so nagtukog fire drill kay they normally have their fire drills pero pagano it's out of season mo kay fire drill nila oy tungod siguro ni sa katong recent fire diri sa kuan sa California mo nang ilang mandatory siguro nga sayo ang fire drill pero okay so wala rasad ko. And then on the later days na ato dito na nako nabasahan nga naay din nakitaan nga patay nga lawas ko na so na-connect mo ditong pagkahitabo adi ay so pagana nako mao dito katong nagkagubot atong mga kuan mga pasado alas 11 padung alas 12 atong pag kuan sa Pizza 8 sa Sabado mao dito saya. So what you don't know man good here in the United States, in all of the states here in America, is that police records or anything nga kanang mga panghitabong that has anything to do with the public safety man good, you will have access to that. It's public records upon request. However, mubayad kag dako-dako sa lagi nga kwarta. So anyways, Moto, I was like, oh, okay, since I live nearby, might as well. So pagkato na ko, masurtian ko nga ang gabantay dito is ang ako ang kanang kliyente na ko. So dila ko musulti gyud kung sa akong trabaho or what I do for a living, but kliyente na ko. Unya moto kanang nangutana ko moto kibaw ka it's ano siya much better nga kanang ako ana lang i-forward nimo as document. So I gave them my email address
And then, moto, naghuwat kong mga pila ka adlaw, yung pag-ano na ko, katong moto, nag-video na yun ko dito, pero wala pa to na akong kuhan ha, document ato ha. Katong second video na ko na about ni kanang Paulo Tantoco, second video nga, nagpaatbang na po ko sa Beverly Hilton. Wala pa to na akong document ato. So, I was just recounting, dito na ko na-introduce ni Maharlika, ni Sas, and everyone else. Nya, ko na, hala, maoda ay, nagkonektado, gano'y tanan. So, moto, after a few days ato dito na ako na-receive ang document na akong gi-request via email, and then na-shock ko sa content. I was totally shocked. What you ko kibaw sa ano ko. I was reading, but whatever I was reading, my mind could not comprehend. It was an insane amount of information, mind-blowing gid gani kaayo nga. Wa ko kibaw unsa ano ko pag-process atong information, so nagpanic ko. I started panicking kinsa man akong kontakon na ni, who should I talk to about this. My safety will be on the line if I'm going to have this information by myself. Of course, prior to that, kiba mo kung na nakapost ako videos about ani mga pagtabo. Pag-ana na ako, ala, ataya ba yan? Unsa man ako ni ron? So, I contacted my closest friends and my family members, and I sent them everything that I got. Every information. Guys, I'm really sorry ha, but it's really hard for me to talk in Tagalog. Lain gi paminawon, mura ko saba. It's really hard for me to talk in Tagalog. Tell you what, let me just switch between Bisaya, Tagalog, and English. Inanaon na lang nato, ha? Because I really don't know how to speak Tagalog. Kasi patay kasi nataan ni ron. Sige, so balik, going back. So I contacted my family and friends. I talked to my mom, of course, and she was not all for it. She was mad. Nga nun ako nagibuhat. But everything has been done, already been said and done. So wala ko'y mabuhat. My videos had already been scattered all across the Philippines, and there's no going back na. So, I talked to my husband, and of course, ako sang gihatag nga akong documents and it's, to be honest ha, nagtuo mo ka na, abi kay daghan kay kog views diha, ang daghan kay shares, nagtumog ka ng, nagkita ko ani kwarta, na ako'y kwarta, ani wala, I'm not earning anything. This is just for the pure love of my country and my countrymen. Basically, wa jud ko nakakwarta ani kay ngano ilang mga ipang report sa akong ipang post, puros man mga red flag. I am not earning anything. Mao sila. Sorry mga Manileños, but I'm really bad in speaking Tagalog. I'm gonna try my best. So going back, I am not earning anything because all of the posts, every bit of information that I have shared here sa Facebook, ilang gipang report and everything is a red flag, so I'm not literally earning anything. So you can share, you can comment, whatever you want. I'm not earning anything. As much as I want to, but I'm not. Okay, gipang report man, gipang mass report. So mo na. So, ang panghitabo mong ani sa sulod sa document, let me, awaha funny kini akong kuan, akong desktop. Butang ako sa nang ikuan ha, i-close na ko ni. Kay mag-open ta later og kana mga messages sa atong mga kuan diha Kasibuanos. So mo ni na. So na ako'y kuan diri Beverly Hills Files, na ako'y Dumanhog Files. Kay most of the messages that I've been receiving kay mga tao sa Dumanhog, I don't know why. Murag dako akong kanang kuan diha kanang audience siguro diya sa Dumanog, and then aso kay First Lady Audios, katong na-sense ako ang katong taga Los Angeles sa gyapon, and screenshots of very important conversation. So mo nang nadiri, and then things that I want to talk about today. So mo na. So this is just going to be real quick lagi kay pila naman sa akong battery na habilin diri ha. So I only have 30%. So let's make this quick. So ang sulod sa document, I'm going to recount what happened. So I've already done that, and then
Okay. So muna ni nahitabo. Sa sulod sa document lingon dito nga they were having this dinner at an event, and then nakabutang dito nga sa ilang tapok, sa ilang entourage, nabantayan ko nila nga there was really something wrong with Paulo. He was jittery, kanang di ko na mahimutang, and for some reason, even though that the AC was so high, and that time it was still around winter season, so kanang bugnaw-bugnaw pagod, but he was like sweating profusely kuno dito according to the document. And then moving forward, let's fast forward to around 4 o'clock in the morning on a Saturday. So evening ang katong dinner nila, then party, and then around 4 o'clock, 4:45 to pasado alas 5 sa kadlawon sa Sabado, dito na nila nagkagubot na nagkurug-kurug ko no, and then nagfoaming na ko ng mouth sa kilid. And then usa sa membro nila, guys, there's so many names in the document, and I'm 100% sure that these people that are involved in the document are murag na dangit na lang siguro, kay part mong sila sa entourage ni First Lady Manggod, ni Satanas. Kanang adik-adik ni nga First Lady din, nga pisti ng dako, butod lang tiyang dako lang matas, hinampak. Pag maglag, ako ba, makaunahon na gani ko sa naong ni, no? Siya pagkabakakon gani sa itong paggibuang natin nila diha gani sa Pilipinas. Magunahon na gani ko sa puton, kumurag nindot kay tamparoson, ka 20 ang naong ni Satanas. Sa puton yun kayo, kamadyong, anaon ba, kanang kanilan gani ni mong, madyong sampao ni, kaya ba niyang ba nga bangag, pisti ng mga adik-adik, sa mga yawa, sa dagko, mga animal. Anyway, sa puton yun ko, basta mag-recount ko, ani ka nang nabasa na ko sa dokumento, medyo kim, anong mata ba? Puta ka. Buisit kang lisatanas kang dako. Buisit. So anyway, gisapot na sa dinoon ko, aligi ko niyo pa sa puta. So, dito na, mga pasado alas 5 dito na, nag-foam, nag-mount niya. Usa sa kanang kuan part silang entourage, ganahan gid kaayo mo tawag og 911. Curse buhi pa man, nagkuan pa ba kanang nag-seizure ba, mo nagkurug-kurug ba. And then namo dito na nag-OD na ditong, pero ilang gi pugngan. Wala gyud nag sugot og kanmo tawag 911 or report it. Ilara gyud intawng magunhon na. Ilara jung gipasagdaan intawng nga mamatay ang tao. So they literally have almost more than 7 hours to report what was happening on a Saturday. They literally had the time to save the person, but they chose not to. Muna nakabutang dito sa document. A lot of people involved, daghan pa kayo dito, but I'm going to keep this as an alas. Daghan kay chats na ako sad, and then I received a lot of kanang advices sad sa kanang council na nangayod ko advice with sa council na on what to do with the information that I have. So I'm going to keep this, and as an alas na ko, so to speak, na og naamang gani mahitabo na ko, kibaw na mo kinsay kagagawan ug na mahitabo na ko, and that information will be publicly announced. Okay? So, muna sa putong yun kaayo ko magunahon na, kay they had a lot of time to report and save Paulo. They had a lot of time, but they chose not to. Diba? So karon, going back ni Claire, ingon siya nga alas 5:58 naabot diha sa Lunes. So og ibutang na tog alas 5, pag ningon pa gyud siya kanang sa lain na pod nga kanang interview nga naabot kuno mga maybe earlier than 5, mga alas 4 kuno pasado. Ibutang na to alas 4 pasado, pero akong gi-calculate ha, tanawa, akong gi-calculate. Og ibutang na to, ingon man siya alas 5:58. So ibutang na to alas 6. Butang na to alas 6, naabot ang giatay ang demonya. Wauri na namatay, wauri na na-crash ng private plane, piste ng hinampak ng mga yawa, mga kawatan, ato ang kwarta na nila tanan, hinampak sila. Ang mga dagko kita mga taxes, pero na nila tanan. Kabayong balbaluk na, natay.
So, butang na to alas 6 sa buntag naabot sa Lunes. It takes 14 to 16 hours ang flight straight from LAX to Cebu. So, butang na to 15 hours na sila sa LAX. And yan, napagod na mga pila pa ka oras na kanang buffer time to prepare and to clear for takeoff and manginana ba. So, i-calculate na to, dapat naa sila pasado alas 10 or sa alas 11 sa Sabado pa lang sa gabi na sila sa airport sa LAX. Imagine ha. Imagine lang na nga fact. That's a fact. Dapat naa sila around 10 to 11 in the evening on a Saturday, pizza 8 para maabot sila diha pizza G's. Sa alas 6 sa Lunes sa Pilipinas. Kay lain-lain matag time zone day. Advance pa mo din pila ka oras. Buntag nyo hadiri amwa adiri gabi. Inana na. So ibutang na to kanang imposible kaayo nga naabot siya diha while naapa siya diri sa sa Amerika. Kay the authorities will diha gyud nagkasangit-sangit inyong kanang Claire Castro diha. The authorities will prevent them from flying from LAX to the Philippines when na-questionable kaayo nga namatay. Part kasi entourage nga namatay nga questionable kaayo. Diba? Ako ba kanang nagka-split ends ko day. Nagka-split ends ko magunahon as kabakako ni Claire. Nga maluoy na lang sa town ta kay wala siguro na nakikonvene sa Office of the President and the Office of the First Lady, siguro, wala na nakikonvene. O sa may istorya na nakuuy sa man, wa pa man naabot niya, o pangutanon ko na unsa naman ay may namatay. So, muingon na lang ko alas 5:58 sa Lunes. Wala, bayot. Alas 5:58 sa Lunes, dapat, o mula, maabot sila diha, napan na sila diri. Sabado pa lang. Sabado pa lang, sa alas 8, alas 11, naanasal sa airport to prepare to fly. Diba? Common sense, Claire. Common sense. Common sense ba, ha? Pagbugo naman, inataya ko yung otro sa ka. Unsa na sa ka ng drogaha sa namang gikuan, ha? Gisimhot. Kini guys, din siya drogaha, kuan siya. Pohoping. So, nata sa Amerika, pero adik yan kung gikuan ni pohoping. Kaya maglabad akong umo, yun akong kanang pangkuan sa akong labad sa akong umo. So, muna, sa kabakako ni Claire Castro, no? Sa pagkabakako niya, ambot. Napataka na lang storya. So, muna ni Ron, kinimanggod siya, the main reason, well, this is what I think is happening, ha? Naghimo-himo na lang siguro na sila ka ng event. Kay kabantay ka, kuan kayo, timing kayo sa adlaw nga gipunit si President Duterte, former President Duterte, the same day na katong nagparty-party sila diri sa Amerika. Kay katumanggod mga panahon na manggod, actually, you may not know, I've been convening with other content creators na sad, di lang na kumusulti yung pangalan because we're not supposed to be in contact with each other. But, mone, ang sulti man good is, murag ilan na lang diversion, himo na lang si First Lady as kanang pang-divert na lang gani sa mga panghitabo diha para di ta makafocus sa presidente. So, focus ata sa goal karon. Ato usang padag-on ang PDP laban o ganahan gyud mo nga makauli si former President Rodrigo Duterte. So, kini man good katong pagka-adlaw nga gipunit si presidente o naadiri ang First Lady, kato sila nag-andam na dito sila sa uprising. Nag-andam sila og magkagubot ba kay kibaman gud sila naggrabe kayo ang support nato diha sa nato mga Pilipino ni former President Rodrigo Duterte. So mao to nagready to sila nato sila diri sa Amerika if in any case na ay may panghitabo nga grabe kayo nga uprising nga masuko ang mga Pilipino mag people power kato actually ilara tong kanang kuan kanang reason na lang yun itong nga murag na ako ng inventory pero ang pagkatinood yun ato is naglikay sila ma-persecute. Naglikay yun sila. Mawag yun itong tinuod. And katong pagkapunit nila ni Kuan, ni
former President Rodrigo Duterte that day, that was unconstitutional. That was unlawful. Kiba mo nga no? Our government there does not even recognize ICC as an extension of our judicial office. We already have a functioning judicial system there in the Philippines. Why would they send the president to ICC? We don't even recognize them. The branches of the government of the Philippines does not recognize ICC as an extension of our judicial system. And that goes for the executive office, that's the president's office, the legislative, and the judicial. All three branches of our government there does not recognize ICC as an extension of the judicial system because we already have a functioning judicial system in the Philippines. Mo ni hunahunaan ninyo. The reason why dili na nila ipakuan diha sa Pilipinas si Rodrigo Duterte, our former president, our beloved president, it's because og diha magud nila ihiring tanan manggod na ay people power mahitabo. Piste na silang tanan. Everyone there in the Malacanang, kana sila, binayra na tanan. Di mo mangutana asa padong atong kwarta. Daghan kay gipang pirmahan. Ang presidente nyo diha nag-release og billions and di lang kay 1 billion, 2 billion, hundreds of billions ang gi-release niya. You should be asking those questions. So kanang about the First Lady, that's just a diversionary tactic. Ay na yung kuha na ng gabutod lang tayo na ng butiti ng dakong piste ng ginampak ng swinger ng bigao ng dako lang bilat na. Piste na. Di satanas. Piste. No? So diversionary tactic na nila. And again, luoy kaayo ang atong gobyerno diha kay they're doing everything in their power to tarnish the names of the Duterte. Ilang gipasakan og kaso atong former president na si Rodrigo Duterte. Nya kibamang gyud sila nga wala gyud pa sila power diha og diha kuha ng kanang hearing ni President Duterte. Wala gyud sila power, mag people power man gyud. Magkagubot man gyud Pilipinas mao nang ilang gipadala sa ICC. Yes. Mao na. And then, the reason why ila yung ipa-impeach yun si Sara Duterte, it's because nagtuo manggod nila nga mapalit nila si Sara Duterte. Nagtuo sila nga muuyon ra si Sara Duterte sa ilang mga pangurakot diha. Sa budget of education, ilang gikat. Gipangutana silang, Sara, why are you doing this? Why are you cutting the budget of education? Nga naman yung ikat, unsa may tagaikog ka ng tumungog tuyo ninyo. Moto dito, nasuko. Dito na nakaingon si kanang kuan kanang Romualdez. Feeling ako si Romualdez na may nagpadagan diya sa inyong nasod. O hindi naman inyong presidente. Kaya kabantay mo sa recent nga katong meeting niya with the official here sa United States nga ginana siya murag iro gahingal, day. Murag iro gahingal. Klaro kayong padungtog pa, murag gipukaw lang ba, President, kanang nakatugpa na ka? Nakatugpa na ka, nara ba kay meeting karon with the official from the United States? Mao gyud tong dagwayag yun. Mao gyud tong dagwayag yun, murag way tugpa. Bayot. So, nabagtang na hinong ko, lagot yung ko'y magunahunay. So, mao to kanang si Sara Duterte ilang mukaton ta sila sa ila jud untang ikatang kanang kuan kanang budget sa education pero niana gyud si Sara nga naman tagay kog tumong tuyo ninyo nga naman inyong ikat ang kanang kuan budget sa education. Sulti daw kung ano man. Mao to nakanuna na si Romualdez og si bangag ninyo diha nga kanang kuan kanang pulboronic ninyo nga presidente diha nga hiwi-hiwi ang mapapangig. Yatay, otosan, manyak sa dako. Diba? Swingers, mga baga kay mga naong, murag mga itsura, naapa. Aha. Usa sa mga
Usa sa mga katong na-contact na ko ba nga nung na mga audio o mga gi-recount niya ang katong mga message lagi nga kanang papilon lagi o kanang swinger party sex party ba ningon siya na dili gid kuno niya trip gid kuno mo push through kay baho kuno kaayong tao inyong bangag diha nga presidente. So mo ginay klaro kay nga timailhan nga adik na yung presidente diha kay baho kay tao. Kila kag bahong tao? Bahong bangag ba? Bahong bangag. Kay bangag ganis ngipon. Mo ka na nabulok ngipon ba mo ni baho kuno niya. Mao na. So anyways, so feeling na ko murag ang gapatagan na siyang kanang gobyerno diha no murag si Romualdez na naman siguro murag wala na kay murag wala naman sa saktong pangisip yung presidente diha kabantay ka murag sa gighingal niya shifty kig ay sana ba ganaan na murag bagong nakakawat grabe murag ana murag bagong nakakawat day so mo nang suko kay sila ni Sara Duterte kay wala man sila matahi ni Sara Duterte napadyod siya kanang ipa-push pag yun na anti-graft and corruption nga bill pag yun iya padyong pakusgan iya padyong ipasulid og pag-ayo ang anti-graft and corruption nga bill mo nang suko kay sila yung na pangitaan na tunig paaging nga mapatangtang ni mga Duterte diri kay kusog jud kaayo ilang power sa Pilipinas. This is what I'm going to say. You can never tarnish a person if that person has a really good track record of helping the Filipino people. You can never bring a person down og kaayo na siya og track record nga naagid siya kuan ba kanang solid king foundation yes luyo ba no solid kaayo ikaw unta diha BBM ikaw unta diha bangag no ikaw unta diha nga bahong man kuno siyang patay yung lawas mo na basta adik bahong maglawas basta adik ikaw manggod kanang kuan kanang zombie no ikaw manggod zombie that was actually you were given a chance by 31 million Filipinos who voted for you. You were given a chance to bring your name up, to prove to the Filipinos that the Marcoses are not what they say you are. You had that chance, but you ruined it, you motherfucker. You ruined it, you fucking drug addict. You ruined it, you fucking sex addict. You ruined it, you fucking zombie. You ruined it. I voted for you. I fought for you. I attended your rallies. I talked down to those people who didn't believe in you. Nakig-away ko sa mga pinklawan. I believed in you. I fought for your name, Mr. President. I was behind you all the way. I believed in you, but you ruined it. You betrayed me. You betrayed the trust of the Filipino people. You betrayed the nation. And now what? This is what's happening to our country right now. This is what's going on. Nobody believes in you anymore. The confidence of the Filipino people, of the entire nation, is gone. Our confidence in you as a leader is gone. Di na ta mga bugo ang mga Pinoy, oy. Dili na bugo ang mga Pilipino. Nagtukag madala minimo ani mga local government nimo diha. Nagtuo ka nga wa mi kahibaw nga gipang bayra na nimo imong mga local government. Mahibong na lang ta ang mga solid Duterte supporters ti kalitag bali. Wanna know why? Because of money. Bullshit kay mo nila. We just wanna stand behind the office of the president. Fuck you. Fuck you niyo diya.
Ay ko ninyo ilara, ay minin nyo gisot yung bulsa, mga pistiha mo. Gwen Garcia, utrosad ka, wakwak ng lako. Naong ni mo ay, mura kag katong Monica Saso. Katong, you wanna play a game? Mo dyan ang naong ni mo day. Di ka gwapa. Ay pagpagwapa-gwapa niya, kaya di ka gwapa. Naong mo ay, murag na bulok. Ay mininyo ilara, kami mga Cebuano, di may mga bugo. Okay? Kibaw me nganong nibalika o ni-support ka ni BBM. We're not stupid. Okay? Fuck that shit. We don't believe in your fuckery. We are smarter. Nga pugson pa ni mga tao diha nga pakpak kay mo suporta ni BBM. Ganon di man ka magfinger diha. Ha? Pisti kang dako. Ayaw mi dalha-dalha ni mo kanang isog-isog kay why nahadlok nimo day? Why nahadlok nimo? Yatay ka. Napay ka ng umaga di mo diha? Nga kanang imong son-in-law? Nga grabe makapost? Manghatag og kwarta. Uy! Nanghatag kog 2 million kapin. Nanghatag kog mga kwarta, nanghatag kog mga ayuda. Malamang. Trabaho man na niya. Ha? Di man niya ang kwarta. Kwarta man na sa Pilipino. So ayaw na ninyo butang yung mga loy-loy nga music samtang nanghatag mo kwarta daw og mga ayuda kay dili na inyuhang kwarta na namo mga Pilipino, kwarta na sa kaban sa Pilipinas yung ipanghatag trabaho na ninyo. Di na namo utang kabubuton nga manabang mo. First of all, let me remind you nga before mo naabot diha sa opisina ninyo, before mo nakapungko diha, imo ming gipangyaban ninyo. Ha? Porti yung panguyab na mo para makapungko mo diha, para mutabang mo sa mga Cebuano o sa mga Pilipino. Okay? Dili na namo utang kabubuton nga nanghatag mo ayuda. Do your fucking job. Okay? Dili mo charitable institution. Inyo na trabaho, kwarta na namong tanan. Kami mo'y gabutar ninyo, kami galuklok ninyo diha. So, ug naami pangutana, we have every right. Okay? According to the Philippine Constitution Bill of Rights, Article 3, Section 4, we have every right to question you, demand accountability, and ask you if you're still doing your job. Mauna mong katungod. So, ayaw mi ninyo kontrahe, ayaw mi ninyo pasakay kaso nga libel o mangutana mi ninyo na asa na padung among kwarta because that's our right. Article 3, Section 7. We have the right for transparency. Na unsa naman ang CICC diha? Unsa naman ang CICC sa Cebu? Ha? Philippine Constitution, 1987, Article 3, Section 7, Transparency. Unsa naman na? Again, dili na namo utang kabubuton nga nang hatag mo kwarta diha kay inyo nang trabaho mga animala mo, pisti mong dagko. Di na namo utang kabubuton nga nang hatag mo kwarta, nang hatag mo ayuda, o nagpaayo mo mga kalsada diha. Ayaw na butang yung mga panganin nyo, kaya mo anong kwarta? Pisti mo? Los-los ninyo. Los-los. Naparing helicopter. No? Thank you for bringing that up. Kakisam ng kwarta yung gigamit na para helicopter. O gobyerno na. Bawal na. Gamito ni mong kwarta sa mga tao para manguan ka, mga panya ka. Sakto din na. Asa man nadapitan na sakto. Asa man nadapitan na mao daw. Sige, sultiin ako. You're supposed to be public servants. You're not gods. You're not kings. You're not queens of Cebu or of the Philippines. You will never be the owner of us. You are public servants. We are paying you to do your job. Get that through your fucking head. Murag dugay na kay kadiha gapungko diha murag it has gotten into your head already.
Dugay ra kay kagapong ko diya. Oras na para ilisdan ka. So guys, all of my viewers there, kamo tanan, giawhag tamong tanan nga ayaw mog butar utang buot sa mga nag-support sa bangag administration. This is not, I'm going to use what she said. Ingon siya nga, this is not about kanang Duterte and BBM. Of course, it is not about them. It has never been about them. It has always been about us, the citizens. And we should know what is good for us. And what's good for us is that the bangag administration should be taken accountable, should be accountable for what they are doing with the government. Kasabot mo, anak? Kanang gapirma sa impeachment ni Sara. Kibaw mo, what really blows my mind is that everyone in the Philippines literally knows what's going on with the administration. Tanang mga tao, dili na mga bugo ang mga tao. Gawas o viral na ninyo. Tanang tao kibaw kung si mga panghitabo sa Pilipinas karon. Pero you still choose to support BBM. Why? Why? Di mo mangutana, anak? Let me tell you why. Gigitagan man mo millions. Gitagan mo budget. Gibusog man yung mga bulsa diha. Muna'y tinuod. Naapa ko yung mga na-receive. Grabe kay mga na-receive na ko nga mga messages. Bisa kung sa lang ng barangay. Ipangpugos ko nun sa ilang mga barangay captain. Diyaw ka ng mga kuan. Mayor nyo diha nga ipa-open ballot. Open ballot. Nga naman. Why? Nga naman inyong ipa-open ballot. Ha? Makapugos tayo mo sa mga tao. Ganun pugson man yung mga tao nga ipa-open ballot na. Pugson, inyo pang i-intimidate. Mayor guy ka. Imo kong gi-block na, imo kong gi-block. Bakit ba man imo kong gi-block? Daghang kay pang post ng mga comments, unya sa man pag-reply, nimo nga imo na kong gi-block. Gi na pa ko bayot. Bayad ko ng upaw. Di dawaton, bayad pa sa jud hinon ko nga upaw, pero mas gwapo ko nimo. Padakuhay lang siguro taglawas. Sapot ko, day. Sapot ka, ayo. Maka-init sa ulo ba, makapik ka. Let me remind you, public servants, you are nothing without us. Nami katungod nga mapatangtang ninyo, kay kami gabutang nyo diha. Okay? Daghan kay message, ambot, ganun daghan kay message nako, gikan dumanhog. Daghan kayo. Yeah, they sent me screenshots of the conversation sa GC nila sa in town, ang mga maestra in town, kay gipanggipit ang mga maestra gamulo, kay di sila ganahan mag-open ballot, pero gi-invite sila dito, kay giparmisa no Gismil. Nagpakiter. Siya lang kagapakiter? Gapakiter ba yun? Porti ko nitong uwana, awahan mo, muna yung hitabo. Porti ko nung uwanan, pag-ato nila dito, pag-invite nila nga to sa balay ni Mayor Gayka. Kaya kapakiter, o niya, ingon sila, nga i-orient ko na sila sa kanang open ballot. Nga, giparamisan o Gismil. O niya, an audience with Gwendolyn Garcia. Kuno. Nya, wamo ko doon naabot si Gwendolyn Garcia. Naabtan na lang ko ng alas 12, wamo doon naabot. Nya, gaawan pa yun, nanguli na lang sila. Pero instead of Gismil, tig 1,000 sila. Na mga screenshots, na mga videos. I have everything here. Unsa man, i-forward ako ng Comelec para ipa-disqualify ka? Unsa man? Ay kuhadlok ka, gay ka. Kukunahadlok nimo. Kukunahadlok ninyo mga public servants siya. Okay, you are not my boss. You are never our bosses. Kami ang inyong boss. Kami mo igabayad sa inyong kuan diha, ipangkaon niyo diha. Kami gabayad sa inyong mga diamonds, sa inyong ipang sulob diha. Sa inyong mga sakyanan, sa inyong mga helicopter, unsa mga kapritsyo niyo diha. Mga pistiha mo, amuan ng kwarta. Kasabot mo? So please, everyone there, my viewers,
I don't want to say my supporters. I want to say the people who loves our nation. If you truly love your country, do not vote for the BBM supporters. Do not vote for them. Nabayra na sila. Okay? Magbaga yung mga naong. Kanang hilas pag manulti. Hilas kaayo. Murag nakatag-iya sa Cebu. Imo na Cebu? Hilas sabi, ani mo hilasan ta. Okay, nisakan akong blood pressure. Ingon ko nga puan na unta. Kanang kadiyo tra akong live pero natas-tas na hinon akong live. Padung na hinon pa akong cellphone. So, I guess I'm gonna call it a night, guys, because it's already 11:34 here sa gabi. And I still have to wake up early in the morning because I have a long drive ahead of me. Thank you so much for tuning in. Again, I hope all of you guys know na kini akong gipangbuhat. Wala ko nakakwarta ni. I'm putting my life on the line for everyone there because my heart bleeds for our nation. Naluoy na kaayo ko sa atong country. Di ko makakwarta ni kaya ang tanang gipang-post ako about kanang kuan administration nila mga imas report. Di ko makakwartaan ni kanyo kung gipang follow, inyong gipang share, millions of views, wa ko makakwarta na. And I'm not after that. Okay, na-blessed man sa dinong unta diri nga nako diri sa Amerika nya nindot sa kong pangita, nindot sa kong trabaho. I don't need that. I'm doing this for the love of our country and for the love of my district there, Cebu. Please, in town. Please. I beg you. I'm not endorsing anyone, okay? I'm not endorsing anyone, but anyone is better than Gwen. Ug atbangan na si Gwen ug ang iro akong butaran. Honestly. Bisag pakapinan pa si Gwen ug bakya, iro gihapon akong butaran. Honestly lang. So, please, okay? Thank you so much for tuning in, and this is my first time nag-live ko, nagyaw-yaw na pod ko kay gisapot na sad ko. So, thank you so much for tuning in, and I hope on my next live again, you guys will tune in again. Maayong gabi ikid yung tanan, and again, information is power. Keep yourself informed with what's happening in our country. Okay? Katungod na ninyo ang yung right to vote. Ayaw na ninyo ibaligya. Kaya mauna lang yun in taon na nahabilin ninyo natong mga Pilipino ang atong dignidad. Salamat kayo guys. Thank you for tuning in. Good night.